Magandang araw ulit mga kababayan at muli po tayong nandito. Nandito pa rin tayo sa Roma at kasama natin ngayon. Kung na-interview natin si Ate Jo kanina ay siya yung may-ari ng restaurant. Ngayon ang makakausap natin ay yung anak niya, which is chances are siya yung maging successor ng business. So maraming salamat ulit sa time na pagkakalap niyo sa amin at sana po ay ma-inspire ulit kayo sa video na to. So kausapin natin ang isang anak ng may-ari ng restaurant na siya ang potentially siya yung magiging tagapagmana nitong restaurant na to. So maraming salamat ma'am. Amin wala sa plano pero binigyan mo kami ng oras. Maraming salamat sa oras na binigyan mo sa amin. So gusto ko lang umpisahan ulit. Obviously in your case, medyo iba rin yung pagkabata mo sa pagkabata ni mami, di ba? So kwento mo lang, briefly lang, paano yung buhay mo nung nandito si mami mo o nasa Japan, di ba? Bilang isang anak ng isang OFW that time na nasa Pilipinas ka. Kasi lahat itong mga bagay na to, relatable sa mga OFW, which is yun yung audience natin. Bilang isang anak ng OFW na bata na lumalaki sa Pilipinas, ikwento mo sa akin kung gaano kahirap bilang isang anak na nasa Pilipinas, di ba? Na lumalaki ka, na yung nanay mo ay nasa ibang bansa. Sa experience naman po namin, okay naman po lahat kasi lumaki naman po kami sa lola at lolo namin. Okay. And then we have a good guidance, kaya ganito po kami. Okay. So lahat naman po kami ng magkakapatid. Strong-willed naman po kami. And Okay. Yeah. I can say good guidance po ng mga kasama namin. Okay. So, nung bata ka at habang nag-aaral ka at nasa abroad si mami, nasa Japan that time, iniisip mo ba rin na one day makapag-abroad ako o pagbubutihan ko para umuwi na sila? Kasi meron ganung mindset din yung mga bata iba. Ikaw sa iba, in your case, ano yung naiisip mo siguro that po time? nung at that age ko, syempre po hindi ko po maisip mag-abroad at that age. Okay. But right now, looking back, mas okay yung buhay sa abroad Okay. kaysa sa Pinas. Tama. So, dumating na yung opportunity nung nakapagpunta ka na dito, definitely, ilang taon ka ba? Kwento mo lang para mas malaman natin. Siguro po na nag-stay na kami here, like nasa 20s na po siguro. Yun yung first time. O, nag-Japan ka pa, right? Nakisama ka ni mami sa Japan o hindi? Parang I remember po, napunta po kami, pero bata pa kasi po ako nun, so Yeah. I don't remember po talaga. Oo. So, pero hindi mo kung maano yung memories, kumbaga, hindi mo na maalala. Nagkaroon ka ba ng good memories sa Japan? Wala. Wala po talaga. Kasi So, siguro sa maybe Pilipinas? 4 pa lang po siguro ako nun, like super Okay. That's young good. age Okay. lang talaga. Okay. So, kwento mo lang. So, sabi nga ni mami kanina, nadala na kayo dito at you end up dito sa Roma. Gusto ko lang kwentuhan yung transition from sa Pilipinas, ano yung naging adjustment kasi definitely for sure meron, di ba? Kwento mo lang. So, nung pagdating mo dito, experience-wise, ano yung mga naging buhay-buhay mo nung nandito ka na? Although kasama mo na mami mo, which is para sa akin, sarap nun bilang parents na makasama mo yung anak mo dito sa ibang bansa eh. Ikaw, ano yung naramdaman mo dumating ka rin? Parang normal naman po kasi sama-sama naman po kami as a family eh. Yeah. So, normal lang naman po. Adjustment. In terms doon nagkatrabaho ka na first job. Di ba? Nagkatrabaho ka na. Okay. Sige. Kwento mo sa amin yung first We job are mo. blessed lang po siguro at that time kasi yung boss ng mami ko has provided po a business for us. Okay. So, technically, no, may initial investment but not super high. Yeah. So, yun po, dun nagkaroon po kami ng coffee shop eh. Coffee shop coffee shop muna. Yeah, it's a restaurant. coffee shop sa Italy na po ito sa room. Yeah. Na nasa loob siya ng isang like hospital. Okay. Yung RSE yung tawag nila dito. Okay, so itong coffee shop na to, na hindi namin napag-usapan ng mami mo, ikaw ba nag-manage nito nung ano? Yes, Okay, so kwento mo lang. So paano yun? So nagtatrabaho ka doon, yung boss niyo, boss din ng mami mo. So paano nagkaroon ng opportunity? Paano dumating yung pagkakataon na yun? O oportunidad sa'yo? If I recall it right po, binabenta na kasi nung dating may-ari ng coffee shop yon. Yeah. So, ginrab ng parents ko yun. So, buti na lang may savings sila nun. And then, so, small investment lang po yun kung hindi ako nagkakamali. But Kumpara still, sa restaurant, obviously, oo. yes, super small lang po. Yan po. Tapos kami nang nag-manage ng kapatid ko. So, Okay. kami muna pong dalawa na. Oh, While yung parents experience-wise, namin- tama. So, obviously, fortunate enough ka, di ba? So, yung mga iba kasi parang nangyari lang yun. So, your mom is grabbed the opportunity for you, but the challenge for you is to run this business as a young age. Ano yung mga aral na natutunan mo magpatakbo ng isang, coffee shop is still a business. Experience-wise, bilang isang, ilang taong ka nito? I was 20, around early 20s po na. Diba? that Para time. sa akin, at the age of 20, diba? Batang-bata para magpatakbo ng isang coffee shop. Ano yung mga natutunan mo na pwede mong ma-share sa mga audience natin na malay mo, isang barista
nanunood na magaling magtimpla ng kape, ay pwede pala maging negosyo. Ano yung mga bagay na dapat kung magtatayo ka ulit ng coffee shop na hindi mo nagagawin na nagawa mo na? Okay, may high season po tayo, right? Yung high season na yan, we should not spend it all. Actually, you have to meti da parte, sabi nga nila sa pag-Italiano, na kailangan prepare ka yun your low season. Okay. And kailangan may daily target ka, Yeah. weekly target, even monthly target. And you have to work for it ka para mapunan mo yung target na yun. Exactly. So how do you guys do the marketing in terms of coffee shop? People think the only thing is if I could may pwesto, di ba? May pwesto Yes, na so may renta o Ay, wala? Nasa meron loob po- na siya ng businesses na I can say nagkakaroon po ng- itong anong to, it's siguro preparatory itong nangyari Yeah. sa amin, itong Okay. coffee shop na yun, to run the bigger one. Okay. So parang yun yung naging... Actually, super marami po akong natutunan dito sa ano. Yeah. So yun yung gusto especially kong malaman. So if you have something that you actually learn at the young age of 20 running the business of coffee shop, ano yung mga bagay na natutunan mo? Pinakauna siguro yung sa tax dito sa Italy. Okay. So, kasi it's so different. Or maybe it's not. Baka I'm not just aware lang kasi hindi pa ako nakapag-business mo sa First ever Philippines. business, right? Yes. So, isa yun. So, dapat pala... Number one, you have to be ready sa tax kasi tax dito is super Mataas. Okay. Yes. So, yung natutunan mo sa tax, para to enlighten all the audience, di ba? So, na dapat sana alam mo na bago ka nag-umpisa ng coffee shop. yeah. Ano dapat yun? Okay, unang-una, ang natutunan ko, yung meron silang tinatawag na VAT. VAT Okay. sa atin, IVA dito. So, Okay. whenever yung isang customer, mag-babay siya sa'yo. So, for example, 10 euro yun. Okay. The 10% of it belongs to the government. Okay. So, kailangan, So, alisin mo na siya every 10 agad. pounds, every 10 euro na mabibenta mo, yung piso sa gobyerno agad. Exactly. So, 9 na lang yun sa'yo. Yes, So, yes. you have to allocate a separate account. Or you have to put the price right na inaalat mo na yung 10% na yun. So That's instead number of you one selling na 1 ano euro, ko. You have to could sell have it been 11 euros. I see. So, Okay. parang 1 euro na yun, hindi mo na siya ikakaltas Doon sa yung ano. It Yes. makes sense. So, dapat, kung ikaw tatanungin ngayon, kung magpuput up ulit ng coffee shop, dapat yung tax na yun, alam mo na, bago ka magsimula. Yes, kasi ang That's dami good. pa po siyang tax sa employer, sa mga staff mo, tax dun Puro sa tax, puro communal tax. tax, Okay. meron siyang tinatawag na Ang galing. lahat ng galawan dito Aha. is puro tax. Okay. So, apart from the tax, which is ang galing nun, Mm-hmm. para lang sa kalaman ng iba, malaking bagay na matutunan yon. So, para sa akin, totoo naman na dapat, especially kung nag-charge ka ng VAT, sa amin kasi sa services, iba, di ba? So, kasi hindi higher po prata, yan sa so, mas services. But then, Yes. sa England kasi, the difference, in order for you to charge VAT, may bracket. Yeah, you have to be above So, the above bracket. whatever Yeah, the bracket is. yes, So, in other words, kapag hindi ka VAT registered, you cannot You're- even you're charge exempted. VAT. Diba? Yes, So, yes. so, sa amin, in my case, I'm avoiding to get to that level. Kasi, I mean, obviously, sa ngayon, hindi pa ako VAT registered. Kasi, once na na-hit mo yung 90,000 a year, You cannot. doon ka pa lang, dapat bago mo ma-hit yun, o pag na-hit mo yung target na 90,000 a year, saka ka pa lang magre-register. So, the only problem with that though, is 20% yung VAT na ipapatong mo. So, sa 1,000, automatic mapupunta yung 200 sa government. Yes. Automatically. Same thing dito sa kahit Same naman thing. sa lugar sa Pilipinas, sa buong mundo actually may ganun talaga yung sa VAT no. Apart from VAT, ano pa yung mga bagay na sana alam mo na bago ka pa nagtayo ng negosyo? I wish I knew po yung mga suppliers. Okay? Yan, isa pa So po ano yun. yung isang Right experience mo na suppliers. naging problema sa suppliers? Sa suppliers, sa coffee shop po, minimal lang eh. Pero Yeah. ito pong business namin ngayon. Sa restaurant? Yes, Mas yun po yung marami. medyo challenging. Okay. Yes, kasi kailangan mong malaman yung mga right supplier. Okay. Mga legit supplier din. Tama. Gaano ka-importante yung pakikisama sa mga suppliers? Kasi kanina, meron akong na-interview na for the sake of shake hand, gawin mo yung kusina ng aming restaurant. In the sake of Yeah. shake hand, I will do that for you. Parang Wala labor kontrata. lang. Pero kasi yung mga ganon, pagka ganon yung level ng shake hand agreement, ika nga, matinding trust. Diba? Para pagkatiwalaan ka ng, especially ng hindi Pilipino. Diba? Na, okay, sige, I'm happy to do your kitchen. You can pay me whenever you can. Pero wala tayong agreement sa paper. Bihira yun eh. So ikaw, ano yung natutunan mo at gaano ka-importante dapat na magaling kang makisama? Hindi lang sa supplier, as a whole, sa restaurant, as a hospitality business. Kailangan kasi lahat eh. Everybody's happy. From employees
Yes. Customer, suppliers, dapat Yes. lahat yan masaya. Kasi dapat, once na nagka-problema yung isa, medyo challenging, ano yan. So, sa'yo, gaano ka-importante na dapat, pag nasa hospitality business ka, magaling ka makisama sa lahat? Yeah, ako po, unang-una po yan for me sa yung team. Aha. Kailangan transparent and communication-wise, transparent po talaga. As in, kung pwede nga po, word by word. Para yung mga instructions nila, gets na po nila agad. And then after, kapag po na ipaliwanag mo ng mabuti sa team mo, syempre, as yung work nila towards the customer, Yeah. magiging okay na rin po. Galing. So, ako, para sa akin po yun yung number one. Kailangan yung team mo, ready sila para kahit ibuhos mo sila sa kahit kaninong client. Pwede. Yes. Okay. So in terms of, napakahalaga nun. So, which is napakaganda. Sa akin naman, paano mo, mahigpit ka bang boss sa mga tao? Give and take po tayo. Okay. Kasi we're all human being. So even yung staff mo may pangangailangan. Mas maganda po sana naintindihan mo yung bawat pangangailangan ng staff mo. Okay. Para mas maganda nga po, sabay-sabay kayong aangat eh. Totoo. Kasi tutulungan ka ng mga yan. Naniniwala naman po ako doon. I would like to be a leader kesa sa isang boss. Okay. Kasi ang leader para sa akin, kung anong ginagawa ako, okay lang sa akin gawin. Para gusto kong maging good example sa kanila. Galing. So, para sila din, kahit wala man ako, Yeah. kung anong ginagawa ko, yun ginagawa nila. Para mas makita nila na kahit ikaw Exactly. may-ari, nagtatrabaho ka ng para Yeah. sa And hindi ko sila pinaparamdam na they are just worker. Galing. Kasi actually nandito ako kasi I need their help. Galing. Galing. Yun po yung mindset Galing. na gusto ko yung paano sa kanila din. So, in terms nung, balikan natin yung coffee shop. Okay, dumating yung point which is para sa akin napakagandang training ground na may bata ka pa lang, 20 years old, at the age of 20, na-expose ka na sa pagmamanage. Kasi, same thing eh. Kahit anong negosyo, pag napatakbo mo ng tama, maliit. Pag malaki, mag-iiba lang yung, obviously, yung laki ng responsibilities. Pero, ikaw, ano yung isang bagay na pwede mong i-share sa amin na sabi ko nga, ngayong restaurant na yung hinahawakan mo in terms of management. Isang bagay na pwede nating kapulutan ng aral o ng iba na para sa kanila, dapat pala gawin din natin ganun. Ano yun? That's a good question po Okay. Ano ba yung naging challenging part sa akin? Ako siguro handling your finances. Yeah. Kasi para po sa akin, number one factor yun eh. Yeah. Kasi kahit gaano ka kagaling, pero yung finances mo ay hindi mo sila ini-spend wisely sa dapat. Kasi gusto ko, para sa akin po ito Okay. speaking of may ano lang po, every time na nilalabas ko sa ng pera, may ibabalik or itutulong sa akin. Tama. So, So you are still willing to invest to yourself development? yes, if Parang kahit po self-investment man yan, Okay. okay lang po yun. Okay, that's good. Which is para sa akin, dapat talaga ganun eh. Pag yung mindset kasi natin at feeling natin napapatakbo mo na in 5 years time yung isang business, tapos hindi ka na willing paano pa alamin para mas lumaki ka pa lalo, mag-level up pa, mas ako, sa totoong paniniwala ko sa isang negosyo, I would rather invest more to acquire more knowledge para paano ko pa ito palalakihin. Diba? Kasi yung nandiyan na yun eh. Sa akin, success na yung 5 years eh. Kasi yun yung survival ng business eh. Yung iba, pag hindi nalagpasan yung 3 years, hindi kinita yung target, kung may target man. Usually, hindi naman sa ayaw nila gawin, pero naubusan ka na eh. Naubusan ka na ng pera pang-tustos sa business. The chances are, burnt out ka, mag-give up ka na kasi nga, yun na yun eh. Which is 90% of businesses, sadly, yun talaga yung nangyayari. So, ikaw, 5 years na kayo, mahigit. Ano yung nakikita mo in the next 5 years time? Saan pupunta? Apart from ngayon, 2 na yung branch nyo. Expansion-wise. Alora, ako palagi kong ina-observe yung market po namin. Yeah. Kung ano yung pangangailangan nila. Yeah. Actually, we had this branch too. Kasi po, dun sa branch 1 namin, we cannot accommodate yung mga parties, events, and then like that. Kasi ang aming branch 1 is mga mini rooms. So, I did find another location. Yeah. Naghanap po ako ng dito pa rin. And then, itong nahanap namin, meron siyang events. Okay. Meron So, siyang pwede events tayong place. Birthdays. Yes, and weddings. then answering your question po, gusto nga naming pasukan yung distribution business. So, naghanap kami ng kitchen na mas malaki. Okay. And then, Commissary ba tawag? Ano ba tawag we dito? can say that po. But still, it still has dine-in area pa rin po. So, Yeah. parang sa akin, hitting 2 birds in 1. Okay. Itong branch to namin. Okay. May market ba yung mga frozen foods na
sa England, puro English food yun no? Pero sila, na lutong bahay, pero ipoprosin mo, nare-reheat mo na lang sa oven. Kasi ang ganda ng concept din ng business na yun. Kasi pwede mo yung actually, mas maraming freezer, tapos maraming bibili, na pwede mas maraming distributor sales na pwede mong gawing distributor. So answer honestly po yung question nyo. I haven't studied pa po about that. But maybe po meron naman po kung siguro. Kung may demand. Kasi at the end of the day, in my opinion, you never know. Kasi maaaring sabihin ng iba, mindset sa restaurant, ano ba yun? Diba? Pero if you never, sa akin kasi, in terms of courage to testing the water, kung ano pa ba yung pwede nating innovation dapat hindi natatapos. Kasi yung restaurant man yan, o whatever business you are in, kung hindi ka na mag-innovate, yun which is parang umiikot ka na lang doon So pag nalakad doon, the chances are, wala nang expansion, diba? So para sa akin, actually sa London, ito yung Maginhawa Group, salamat din sa kanila, na-interview ko itong mga to. Nakakabilib lang kasi 80s, nagsimula sila ng restaurant yung parents nila. Tapos ngayon magkapatid, yung nagpapatakbo, na talaga namang believe ako. Dahil talagang lahat ng gusto nilang ibenta, nag-innovate sila ng bago, coffee shop, paggawa ng cake, dirty ice cream, you name it. Para may isa silang restaurant, isang kalye, 6 na restaurant sila may-ari. Pero magkakaiba ng client, ika nga. So, ang nakakabilib lang, kasi nga, restaurant, nag-umpisa. Tawagin Bintang Restaurant. I don't know if you can research this one. I mean, if you punta kayo sa London minsan, kasi nasa restaurant business kayo, baka sakali, who knows, di ba? Collaboration ng mga kapwa magagaling na Pilipino mag-restaurant business. Di ba? Na sa akin, napakagandang example para sa kanila, para makapag-put up ka. Kasi yung isang restaurant nila, hindi Pilipino food kung hindi ako nagkakamali, Caribbean or something. But anyway, ang nagpapatakbo Pilipino. Di ba? Parang, ang sarap lang na kung tutuusin yung iba pong isip, paano napapatakbo ng isang Pilipino? Yung isang restaurant na hindi naman Pilipino. Anything is possible naman po. Possible, yeah, exactly. So what I'm saying is, ikaw, in the next 5 years time, expansion-wise, kasi I heard your mom saying na we're trying to expand maybe London, so which is good, kasi Europe dali naman mag-expand Ngayon kung may, the fact na yung isang kapatid mo nasa London yata, tama ba? O pinsan, na pwedeng, potentially pwedeng matrain at pwedeng maging management. 5 years time, ano yung iniisip mo expansion-wise? In 5 years time, hopefully. Ilang branch? Should I tell you? Pangarap lang kasi sa akin, mas magandang may pangarap at the same time, hindi masama pangarap. Diba? Para sa akin, parati ko sinasabi. Naniniwala po kasi ako, sometimes kapag sinasabi, nauudlot. Ganon? That's why kaya I'm sabihin. Okay, I mean, I'm not disagreeing with that. What I'm saying is, sa akin, manifesting is always the good thing, but then provided, there's no point manifesting if you're not taking action. Yes, so, sure naman po. Para sa akin, kung ano yung mayroon, I mean, just in case, but surprise is a good thing, di ba? Para sa akin, I respect that, definitely. But then, hopefully, in the next 5 years time, pag binalikan natin. I might invite you na po doon. Yun. Diba? So, kung madating mo. So, sa launch, baka, di ba, mag-launch ka ng isang branch o opening branch, cover natin yan. So, sa'yo, bilang isang batang negosyante, gaano kahalaga o kaimportante sa'yo yun na dapat magaling kang makisama sa lahat ng supplier mo? Kailangan po magaling kang makisama sa lahat ng supplier mo. Actually, hindi lang sa supplier, to everyone Yeah. Kasi po, magiging part sila ng business mo. Okay. So, pwede ka na lang tulungan, finding the right product for you, and then delivering it on time. Kasi time is super golden po. Ano yung pinaka-challenging part ng success mo ngayon? Kumbaga, kung may dumaan man na challenge, isang masasabi, parang ayaw ko na. Dumating na sa point na ganun. Handling customers right. Okay. Kasi essential din po yun sa business. Okay. In my experience. Okay, so kwento mo lang sa amin. Ano yung pinakamatinding, yun nga, na nag-claim sila na customers is always right, but then, on the other hand, para sa'yo, minsan, kahit na mali, just for the sake of providing this with a good service, we will do beyond reasonable in order for us to deliver as a customer service. Yeah, yung sa customer po, sometimes, syempre, may mga customer na medyo particular. Yeah. So, sa team ko, ang lagi ko po sinasabi sa kanila, handle it, kung pwede, magpakumbaba na para matapos na yung discussion. Just, kung tayong may mali, say sorry, okay na, para
doon na matapos. Bigay na yung As long kinakailangan. as, yes, yung kinakailangan ng client, kung kaya nyo namang ibigay, Okay. na hindi maapektuhan yung restaurant or kung anumang business, bigay mo na. Okay, Para so- doon na magsastop yung disclosure. Wonderful. So, sa cases kasi ng mga 5-star hotel, for example, may mga bars and restaurants din sila, di ba? So, ang napansin ko lang, ang kakaibahan sa kanila, which is the customer service right na sinasabi mo nga, minsan, pag sinabi na, kaya nga minsan nagiging parang advantage ni client eh. Pero on the other hand, yun talaga realidad eh. Malaking margin nila eh. Pero they willing to sacrifice the bills or exchange whatever it was kung ano may na-serve. For example, salad. Nag-complaint ako sa salad. 5-star hotel, the chances are, it's either replace that or not charge you for it. Yeah. In your experience sa hotel, o sa restaurant, nangyari na ba sa iyo na, Yeah. okay, so Like that? you would rather just, huwag ka na lang magbayad kung hindi ka masaya or ano yung gusto mong gawin namin para mas maibsan yung galit mo? For us po, if nakita ko pong kami po talaga ang may pagkakamali, we're gonna replace the product. Yeah. Kasi the Willing customer ka has na paid for ibigay. it. Yeah. Diba? And then, sila, market din po kasi sila eh. So, Yeah. yung mismong word of mouth na sinasabi, kapag bad things about you, syempre kakalit yun. We don't Yeah. want that. Yeah. So, as much as So, possible, you would rather- satisfy the client. Satisfy the client even for the loss of the company. Yes. At a which minimal is- risk naman po Yeah, siguro. yeah, yeah. Yeah. But that's good. At least, sa akin kasi bilang sa hospitality industry, when it comes to that, naging ano yun, normal na parang pag may complaint, so just for the sake of giving the service na mabibigay na lang natin. Sige, para mas masaya ka na lang kahit na medyo alanganin sa atin as owner, bibigay na lang Meron natin. po akong ano dyan, I would talk to the client muna. Okay. And then evaluate the situation. Before taking Before, action. yes. Of course. Normal yun. Oo. Ano yung success sa'yo? Siguro po kapag yung time na ako na po yung naipapasok ko na siya sa ibang tao. So yung knowledge mo kapag na-share mo na, pwede ka na rin maging mentor doon sa iba. Parang ang sarap po kasi sa feeling nun. Yeah. Yung someone is nag-look forward sa'yo na gano'n. Galing. Hindi lang yung sarili mo, pati na sa ibang tipo. Ganun. So, are you saying na pag nakakapag-share ka na ng knowledge mo, you would consider as a biggest success thing? Yeah, kasi for you? money naman po. Yeah. Parang yung tao, hindi naman ako kontento sa money, di ba? So, baka may purpose. beyond Sa that. pinagdaanan mo, dun sa coffee shop, restaurant ngayon, bilang very young entrepreneur, ano yung aral na natutunan mo na sana, kumbaga, dapat alam ko na yun apart from sa tax na nabanggit mo kanina. Anything else that you can, parang para sa akin, mayroon kang pinagdaanan na talagang sana, nagbigay sa'yo ng malaking aral eh. Meron yan. Meron po. Share. Meron. Kwento mo sa amin. Ano po, siguro bukod sa finding the right supplier, Okay. bukod kasi sa supplier, di po ba, mga tubero, finding the right electrician, finding the right, yung mga mag-aano sa maintenance ng ano po. Yeah. Sobrang laking factor po nun, lalo na dito sa Rome. Kasi nowadays, sobrang maraming mga taong mapamantala na ang tawag po dun. Yes. So, yung Nasira price na binibigay nila sa'yo, yung kitchen mo, hindi nag-work yung kalan, for example. yeah, someone actually, that could fix the half thing. lang yung gagawin nila eh. Yeah. So, they could go back and then price you another. So, if maalam ka doon, Yeah. siguro, Parang medyo, hands-on ka sa lahat. Dapat. yeah, tsaka sana po mas may alam po ako sa mga technical, Skills din. buti Yung na mga lang, simple na parang yes DIY po, na pwede mo namang gawin. buti na lang yung husband ko po, siya yung Okay. Kasi sa team po namin, like, ito po pala yung isa, delegate the task. Okay. Ng maayos. So, balikan natin, tama. Ito din natin napag-usapan kanina. In terms of your sister, yung sinasabi ko na, this is a team effort of the family. Yes, this as is a a family real business. time effort. O gusto ko lang, enhance mo sa amin kung bilang kapatid at anak, o kayo yung may-ari, kayo mismo, nagtutulong-tulong sa isang negosyo. Paano nyo binabalanse yung personal na buhay pagdating sa business? Sa amin, medyo strict po ako sa sa work. Sa work is work. Walang wala Okay. mo nang, of course may kabakapatid ganun, pero kapag nasa work tayo, kailangan we treat each other as magkakatrabaho. Okay. And then we know kung ako, Kung ano ito yung yung task task ko. mo, dapat You alam. know yours, ikaw nang bahala dyan. Kaya we have to delegate the task properly. Kung saan magaling yung isa, si mami Yes. magaling sa kusina, o dyan Yes, ka, mami. magaling siya sa Ikaw kusina, magaling sa I won't finance, interfere sa- finance ka. Ganun Galing. yan po. Ang galing. Napakahusay nun. So, talaga naman nakakatawa. So, ngayon, bilang isang batang negosyante, ika nga, sa second generation, di ba? So, kung mayroon kang advice o word of wisdom para sa mga second generation na kayong idaran mo rin, na gusto magtayo ng restaurant, ano yung inspirasyon o
o mensahe na pwede mo ibigay sa kanila? Go for it. Hi. Aside from, yeah, we have to start. Siyempre, kung hindi ka magsisimula, walang mangyayari. Okay. Me, before kasi mag-start, kailangan meron ka ring business plan. Okay. Kahit yung business plan lang, para yung minimal yung risk mo, and then you have to know your market, sino mga simple na ganito ng sinong market mo. Kailangan nga meron kang emergency fund na for this month, ganyan. Kung mag-go ka ba or hindi after, what's your plan B? Kung hindi nag-succeed yung plan B mo, you should have a plan C. Yeah. So, galing. Galing. So, ngayon, tatlong advice na pwede mong i-share doon sa, for example, may isang, katulad ng sinabi ko kanina, ulitin ko lang ulit, magaling gumawa ng kape, which is barista sa isang coffee shop, na nangangarap din magtayo. Ano yung ma-advise mo? Me, like dun sa barista yun, pagbutihan mo kung ano yung trabaho mo ngayon, and then lahat ng matututunan mo dyan sa trabaho mo ngayon, isapuso mo. Kasi kapag gusto mong mag-start ng kahit ano, yung natutunan mo sa bagay na yun, is ma-apply mo siya for sure kung ano mang venture na gagawin mo in the future. A business siguro, me, I could not start it alone. Kailangan binibigyan mo ng credit sa mga taong tumutulong sa'yo. And proper communication, transparency, for me is the key para umangat yung business mo. Galing. So ngayon, this is your chance. So, tapos na tayo sa questionnaire and everything. Gusto ko ngayon, this is your time to promote your business. So kung saan ka nila mahanap, kung may mga kababayan na Pilipino na gusto pumunta sila dito sa Roma at makakapanood ng video na to, this is your time to invite them to go to your restaurant. Just go for it. Hello po mga kababayan. Meron po tayong Filipino Bar and Restaurant located po dito sa Rome, Italy. We have 2 branches at the moment. Sana magkaroon pa sana ng iba pa. And we are located po sa Via Caio Mario 16A sa Rome, Italy. Malapit po siya sa Metro Ottaviano. And then we also have another branch po sa Zona Marconi, via Giuseppe Veronese, number 79 to 92. Meron din po siyang events place. So, restaurant po siya. At the same time, may events place po siya. Ang pangalan po ng restaurant is Tali and Tiago po. Okay. Instagram, Facebook? Ipopromote ko na rin po. Meron po tayong Tali and Tiago Farm Resort sa Pampanga. If kailangan nyo rin po ng venue, yes. Okay. So kung may Instagram o Facebook na pwede nila makita. Sa Facebook po, Tali and Tiago. We also have Kukusalan po sa Pampanga, San Agustin, San Fernando, Pampanga. Galing. Thank you. Okay. WhatsApp number? No? WhatsApp number 320-722-0797. You can find po more information sa Facebook page, Instagram page, Tali and Tiago. Just type it po. Thank you. Galing. Ay, maraming salamat mama sa oras. Alam kong wala sa plano at napagbigyan niyo pa rin kami para makausap kayo. Okay lang sir, marami kaming natutunan din sa'yo. Salamat ng marami at na-appreciate ko po yung time na binigay niyo sa amin. Thank you so much ma'am. Thank you po. Ayan, mga kababayan, isa na namang success stories ang ating nasaksihan at sana po ay mayroon kayong aral na napulot sa aming pakipag-usap sa ating guest ngayong araw. At kung kayo po ay nag-i-enjoy at may natututunan, please subscribe and share this channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.